Contestants? Miss Australia, Wendy De Aziz. Miss Australia, bibigay po sa atin yung... Kamusta naman? Yawa, kinakabahan mo? Sakto lang. Sakto lang. Anong preparation yung ginawa mo bago ka sumali? Wala, natulog lang. Wow! Parang hindi halata. Dahil nga, kinukuha ka natin yung questions. Sa mga tama mo dyan sa loob, sa tingin mo yung kandidata. Lahat po na magkakalaban ay kaibigan ko. Masaya po ako kahit ano, matalo po ako. Basta, tinuloy ko po itong isang friendly competition, hindi po ito para makuha yung karangalan sa ibang tao. Masaya na po ako na humarap ng maganda. Mamaya po ba? Ginawa ko. Okay. Narito na nga pala ang mga tanong. Hindi ka. Hindi, kinapausap ko pala. Here's your question. Ano sa tingin mo ang pinakamabigat na problema na hinaharap ng ating bansa sa kasalukuyan? Isang napakagandang katanungan po mga kaibigan. Kung napapansin po natin sa ngayon sa kasalukuyan, ang isa sa pinakamabigat na problema na hinaharap po natin ay ang kakulungan sa bigas. Bakit po mga kaibigan? Naniniwala po ako na marami pong mahihirap ngayon na hindi nakakain ng 3 beses sa isang araw. Dahil po ito sa kagawa ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan, ng mga taong namumuno sa ating bansa. Mga kaibigan, naniniwala po ko, na wala pong mangyayari o hindi po gaganda o uunlad ang ating bansa kung hindi po tayo magtutulungan. Ito lang po ang tanging paraan upang umunlad at makamit natin ang hinihingi nating pag-unlad ng ating bansa. Mga kaibigan, naniniwala po ako na sana bigyan po ng prioridad ng mga pamahalaan o ng gobyerno ang kakulungan natin sa bigas. Mga kaibigan, naniniwala po ako na tayong mga mahihirap ay may karapatan din mabuhay ng patay-pantay. Hindi lamang mayaman ang nabuhay dito sa mundong ibabaw. May mayaman, may mahirap na tao na binuo at nilikha ng buong may kapal. At naniniwala po ako mga kaibigan sa pagpikit ng aking mga mata, pagtigas ng aking mga mata, harap po ako sa buong may kapal at sabihin ang aking misyon ay nagampanan. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you. Salamat sa'yo. Let's call on Miss Brazil, Miss Arabella Bautista. Hello. Basta. Quite itchy. Quite itchy. Bakit mo? Kasi I've experienced an allergy today. But unfortunately, fortunately, I'm still on your... Nasa harapan niyo po ako at nagpapagod pa rin. Okay. Sige. Narito ang mga tanong. Pili ng question. Itong question. Sino ka sa darating na 10 taon? Maraming salamat po sa napakagandang katanungan. Mga kaibigan, ibabahagi ko po sa inyo ang katanungan na sino daw po ako sa darating na 10 taon. Naniniwala po ako mga kaibigan na tayong lahat ay may kanya-kanyang ambisyon, aspirasyon at mitiin na kung saan nilalagay po natin na nasa ating mga puso at ating isipan. Kung ako po ang tatanungin na ganon, masasabi ko pong isa po akong tao na kung saan naabot ko na po ang aking mga minimithi. Natapos ko na po ang aking pag-aaral, natulungan ko na po ang aking pamilya, at nagkaroon na po ako ng isang business na kung saan isi-share ko po, hindi lang po para sa akin, kundi para po sa mga taong mas nangangailangan. Siguro po ako po sa 10 taon na yon, kung pahihintulutan, isa na po akong nakaupo sa katungkulan. Sapagkat nag-ambisyon po ako na umupo sa katungkulan sa ating pamayanan upang mas mapaglingkuran po ang mga tao bagamat ako po ay isang homoseksual. Mapapaglingkuran ko po ang mga tao na kung saan ni isang tao dito sa ating lugar ay hindi na po makakaranas o makakaroon ng hinaing
na sila'y naghihirap. Tutulungan ko po silang magkaroon ng mga livelihood projects na kung saan madedevelop po nila ang kanilang mga talento. At ang mga kabataan naman po, magiging silbi po akong ehemplo na kung saan dedireksyon ko po sila sa edukasyon. Edukasyon na kung saan makakamit nila rin ang kanilang tagumpay. Sa 10 taon na yon, na darating na 10 taon, ako si Joffer Bautista na mayroong paninindigan. Joffer Bautista na kung saan pinagmamalaki ng aking mga magulang. At kung ako man po ay mamamatay, naniniwala po ako na nagampanan ko po ang katungkulan na iniatang sa aking balikat. At yun lamang po at maraming salamat. Salamat. Kaya Salamat number po. 2.